Welcome! Good morning po, Miss Ali and Miss Pat. Magandang umaga po sa lahat. Okay. Sir, back kanina, binalita namin na isa nga sa nangyari kahapon with the presence of Manila Mayor Isko Moreno at saka si MMDA Chair Romando Artes, ang pagbukas nitong floodgate, no? At saka installation ng trash trap dyan po sa may Manila Yacht Club. Ika nga nila para maibsan daw itong pagbaha dyan, nadadalo yung tubig. Pero kanina nga pinag-uusapan namin ni Pat P na the reason, ang dahilan kung bakit sinarhan ito in the first place was because naglabas ng ruling ang Korte Suprema tungkol po dun sa kaso ng Manila Bay po ito, no? At saka yung siguro yung mga ating water companies na ang kalinisan ng Manila Bay. Dapat masiguro na malinis yung tubig na papasok po sa Manila Bay. Ano po ang mangyayari po ngayon na binuksan po itong floodgate? Ano po ang mangyayari? Hindi ba yung malalabag o may malalabag po dun sa pinalabas po na ruling ng Korte Suprema, Sir Mark? Wala naman po so far tayong malalabag, no? Kasi ang inaano lang po naman natin dito is that meron na halos dalawa na po yung naglagay po tayo ng trash trap, pero bago po doon, meron din naman po tayong trash trap na isa na nandun po sa Estero de Abad. Estero de Abad po, meron po tayong trash trap pa doon. So, by the time na mag-reach siya ng Manila Yacht Club, meron na rin pong pangalawa pang trash trap na lumalabas. So, na maharang po sa mga basura natin. So, dalawa na po talaga yon. So, ang pinoproteksyonan po, syempre sa amin sa MMDA, ay to mitigate yung flood na rin po. So, in a way, we are not violating naman yung mandamos. Primarily because we have already installed 2 trash taps doon. At yun na, medyo malinis naman po yung tubig na lumalabas. So, ang panawagan lang naman po namin, again, sa ating mga kababayan ay tulungan kami na huwag namang magtapon dun sa ating mga waterways o itapon yung ating mga basura sa tamang tapunan. Para naman yung mga tubig na lalabas doon ay malinis naman po. Oo. So Sir Mark, kaugnayan doon sa sinabi niyo rin po, sinisisi niyo ho ba yung Dolomite Beach rin po? Dahil po, yun rin ho ba ay nakakaano sa pagbaha dyan po sa may Rojas Boulevard? Pagbara. Oo. Meron rin connection ho ba yung Dolomite Beach? So, hindi naman po sinisisi, no? Kasi kanya-kanya naman po kaming mandato. Unang-una po, yung sa amin po is we're really trying our very best na tignan yung mga iba't ibang aspeto or paraan para naman maibsan yung baha. Meron po tayong mga ginagawang hakbang dyan. Alam naman po natin, like, iba-iba yung ating mandato. Yung sa DNR is, of course, they have their own. DPWH, meron din naman po. Yung sa amin is to mitigate yung flood. Hindi naman po sinisisi. No? Sinasabi lang po namin kasi may meron po kasing labasan at daluyan ng tubig doon na kailangan naming ipag-aralan kung paano talaga totally siya na yung tubig na manggagaling sa Ermita, sa TAF, ay mailabas natin sa Manila Bay nang maayos din naman. Meron pong ginagawa dyan ng DPWH, meron pong 3 pumping stations po dyan. Na pag operational po yun, is mailalabas yung tubig ng maayos sa Manila Bay. So, ano po ang panukala ninyo? Ano ang gagawin from here on dyan po sa Dolomite Beach na yan na alam na